habang kayo'y nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos, allow the Holy Spirit to come in, to touch your lives, and make the transformation sa ating buhay. Amen. So sa ating pong lengguwahe ngayon, trending yung word na big one. Last Sunday, akala ko yun ang preaching ni Pastor Jeff. Kasi nasabi niya na, ready ba tayo sa big one? So ayan yung tanong, are you ready for the big one? Wow, praise the Lord, ready siya sa big one. Hallelujah. So ito, nangyangamba na, natatakot na itong taong ito sa big one. So sa translation ng mundong ito, pag sinabi pong big one na sinasabi, it's all about the earthquakes. And earthquakes are unpredictable and can occur with little or no warning at all. Merong konti, katulad ngayon, meron tayong palatandaan kasi maraming nagsishake sa fault line. Sunod-sunod. Tama po ba? Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng warning. Pero yung unang lindol, nitong taon na itong buwan na ito, walang warning. Tama po ba? Yung naglindol sa Cebu, hindi nila alam. Pero yung sumunod, medyo may konting paghahanda kasi nilindol sila, baka tayo sumunod. Di po ba? So little or no warning. That's why it's important to make sure, sabi dyan, your family is prepared before an earthquake warnings. Kaya naman lahat ng gobyerno, munisipalidad, ay nagkanya-kanya ng paghahanda. Tama ba? Napansin natin, ina-announce nila yung tinatawag na 72-hour go bag. Ang bawat munisipyo, nagtahanda ng kanilang go bag na ipamimigay sa kanilang mga mamamayan. At napakabuti ng Diyos dahil na-expose ang corruption sa ating bayan, takot ngayon ang mga namumuno sa ating bayan na mangurap sa lahat ng mga donasyon o lahat ng mga bibilhing ipamimigay sa mamayan. Kasi ang mga mamamayan ngayon is very much aware ano yung kanilang matatanggap, magkano yung kanilang matatanggap, at gusto nila makita yung resibo ng kanilang natanggap. Ay yun nga ang nakalagay sa binayaran. Amen? So minsan may pangit na nangyayari, pero inaalaw ni Lord yun, hindi para tayo po ay maging complacent, but for us to be much aware sa nangyayari po sa ating bayan. So yung go bag, ngayon nagpapayabangan yung iba, nagpapagandahan, nagpapalakihan, pero ang kagandahan doon, pinagre-ready tayo. Ang liit lang doon, no? Pero kung mababasa nyo, kaya iyan ang pinili kong go bag, walang pangalan ng mayor. Ang nakalagay doon sa baba, being prepared today, save lives tomorrow. Kapag naghanda ka daw ngayon, maliligtas ang buhay mo para sa hinaharap. Would you have everything you need to survive? Meron ka na ba ng lahat ng bagay para ikaw ay makaligtas o maligtas? Yun yung tanong. Meron ka na ba ng mga bagay na yan para ikaw ay maligtas? So, we live in this world today na obsessed na ang mga tao sa preparation. Because of that sunod-sunod na mga lindol, naghahanda. Kaya naman kahit na yung may sariling gobyerno ang Laguna, nag-declare ng sarili niya lockdown yung kanilang governor. Nainggit daw ang Cavite, nag-declare din ng sarili. Amen? So may mga dahilan. Influenza, earthquake, so everything is in preparation. Pinaghanda ng earthquake kits, nag-earthquake drills, ano pang ginawa? Insurance policies, pinahanda na rin. Whatever happens, nagdami ng mga announcements sa social media about getting your insurance policies. Kasi hindi mo alam, yung bahay mo, instantly, masira. Ang daming lumabas ngayon ng mga bagay about preparation. But there's one big event greater than any disaster. Amen po ba? Kung meron mang dapat paghandaan ang lahat, hindi po yung disaster. Ang dapat po nating paghandaan
ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Those things happen, pwedeng dinidistract ka, na nililipat yung attention mo sa ibang bagay, or nagsesend sa'yo ng warning, mas mayroon tayong dapat paghandaan na big one. Amen po ba? Mas mayroon tayong dapat paghandaan. It's about the return of our Lord Jesus Christ. Ang tanong ay hindi, mangyayari ba ang pagbabalik ni Jesus? Ang tanong dapat sa bawat isa sa ngayong umaga, handa ka ba? Tanungin mo sa katabi mo, handa ka ba? Ready ka ba? Are you ready? Amen? Are we ready for that? Let us pray. Gracious, loving Father, thank you so much. Your word is enough for us to be strengthened. Your Holy Spirit is very much welcome in this place. Not just to touch lives, but to transform our lives. Lord, we allow you. We allow you today, O God, inhabit, O God, the praises of your people. We pray that you enlighten us, O God, with your word. Gisingin mo ang natutulog namin, Panginoong Espiritu. Gisingin mo kami, Panginoon, upang lalo pa, Panginoong, magmadali, lalo pa, Panginoong, gumawa habang may pagkakataon at panahon pa na ibahagi ang mabuting balita upang ang preparasyong ito, Panginoon, ay hindi mawalan ng kabuluhan. Bagkus, Lord, marami ang maligtas. Marami, Panginoon, ang makatungo sa iyo, Panginoong kaharian. We pray, maging sa online, we pray for good connectivity sa umagang ito. Dalangin ko, Lord, strengthen their faith. Abutin mo sila, Panginoon. Ano mga distractions ay aking inaalis sa pangalan mo, Jesus. At adalangin ko yung kanilang isipan ay makakonekta, Panginoon, sa word mo, Lord, na inahayag, Panginoon, through online streaming. All the glory, the praises be unto you in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. So, the really big one is coming. Ang totoong pinakamalaking inaasahan natin ay hindi ang lindol, ang bagyo. Hindi po yan ang ating pong inaasahan. But there's really a big one that is coming in our way. Amen po ba? And what we should do, we have to prepare for the big one. Kailangan nating maging handa sa big one. Amen? Hindi bigwas, kundi big one. Amen? We are ready for the big one. Matthew 24 verse 42 to 44, ang sabi dyan sa English, therefore keep watch, because you do not know on what day our Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Sa Tagalog, ang sabi dyan, kaya maging handa kayo, dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain nyo ito, kung alam lang na may-ari ng bahay kung anong oras, ang nipis ng Bible, kung anong, super nipis, kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging, ano daw? Maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So more than any preparations na ating ginagawa, ang preparation na ginagawa natin dito sa disaster na ito, ang dulot sa atin ay pagkatakot, pag-alala. Pero ang preparations na pinapahanda sa atin ni Lord, ang dinudulot sa atin ito ay excitement. Nakukuha nyo magkaiba? Ang mundo, pinaghahanda tayo, sa habang tayo naghahanda, natatakot tayo. Pero ang ating Panginoong Jesus, pinaghahanda tayo,
nagdudulot ito sa atin ng kagalakan at kasiyahan dahil darating ang panahon, makakasama natin siya. Amen? Makakasama natin siya sa lugar na kung saan hindi apektado ng anumang sakuna, hindi apektado ng anumang sakit karamdaman, hindi apektado ng anumang kahirapan. So let's have this, the certainty. Ano yung katiyakan ng big one na sinasabi? Jesus promised His return. Si Jesus mismo ang nangako na siya ay babalik. Amen? Not as the baby in the manger, but as the King of Kings and Lord of Lords. Hindi siya babalik na isang baby muli. Pagbalik niya, nakakorona siya. Pagbalik niya, siya ang kikilalaning hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ang sabi sa Biblia, mula dyan sa ating binasa sa Matthew 24, kung tataas tayo dyan, all the signs, ang lahat ng signs ng pagbabalik ng ating Panginoon ay nandyan na. Hindi na tayo dapat mangamba, hindi na dapat tayo pamagulat. Bakit? Sabi dyan, there are wars, rumors of wars, natural disasters, moral decay. Mangyayari yan. Matthew 24, verse 4, pababa. Lahat ng signs ay nagpapakita na. And we thank God, kapag nangyayari sa Israel, binegera sila ng nasa paligid nila, God is always on their side. Sa oras na ito, we thank the Lord, may peace sa Israel. We don't know what peace is that, pero we have to pray for Israel. Totoo naman, sabi di ba sa Biblia, pag sinabing may peace, mas lalo tayong maghanda. Kasi merong false peace. Di ba nagkaroon ngayon sila ng covenant, ng agreement? Walang gera. Pero hindi tayo dapat magpakasaya at wala nang gawin. All the more tayo maghanda. All the more tayo magpray dahil may ginagawa ang Diyos. Getting ready for His coming. Amen? Are we ready? Baka mamaya sabihin nyo, sila kayo muna. Dapat lagi yung puso natin ready. Kasi nga, ito'y temporary lang. Amen? Kung na-enjoy nyo to, mas ma-enjoy natin ang kaharian ng Diyos. All of these are temporary. Huwag nating mahalin. Ingatan natin, pero huwag nating mahalin. Ang mahalin natin ay ang Diyos na nagbigay ng lahat ng ito. Amen po ba? Pag ganyan yung ating isipan, madali sa ating gawin ang kalooban ni Lord. Kasi ang lahat ng ito, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Iiwanan natin yan lahat. Yung iba natatakot, kaya kung tatrabaho para sa mga anak ko, kaya ni Lord i-provide ang pangailangan ng anak mo. Hindi ikaw ang provider, si Lord. Ilapit mo yung mga anak mo kay Lord. Huwag kang kilalanin nilang provider. Si Lord ang provider. Si Lord ipakilala mong Savior ng iyong pamilya. Amen? So, unahin natin ang ating Panginoon. The certainty of the big one. The big one isn't just a metaphor. Hindi siya isang talinhaga. Ito po ay totoong mangyayari. It's a divine appointment. According sa ating binasa. May takdang panahong inilagay ang Diyos Ama para sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Yun ang paghanda natin. Nang higit. Walang masamang maghanda ngayon. Pero wag tong magdulot sa'yo ng pagkatakot. Wag tong magdulot sa'yo ng stress. Wag tong magdulot sa'yo ng anxiety. Hindi ka nakabili ng go bag para sa buong pamilya. Merong Diyos na magliligtas sa'yo. Ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Kung gusto niya itong pahabain, kaya niya. Ang kailangan mo, laging manalangin sa kanyang protection. Hindi mo protection ng go bag. Amen? Ang protection mo si Lord. Kung may paghahandang ganyan, walang masama. Pero unahin mong maghanda na inuuna si Lord para sa iyong buhay. Amen? Because sabi diyan sa John 14 verse 3, I will come back and take you to be with me. Sabi ni Jesus, babalik siya para kunin ka. Pinaghanda ka muna niya.
Biruin mo, masisira kasi yung bahay mo dito eh. Mawawala lahat, everything. Kaya sabi niya, pag-akyat niya sa langit, ipaghahanda ka niya ng ibang translation mansion, ibang translation room, ibang translation bahay. Ano may hahanda sa'yo ni Lord? Alam ko, maganda yon. Amen? Of course, kaharian yun eh. Meron bang pangit sa kaharian? Sa palasyo ba may nakita kayong dugyot? Wala. Lahat, everything ay kahit room yan, lahat yan ay maganda. So ano man ang bigay sa yung tirahan ni Lord, tsak na tsak, maganda yon. Sabi niya, I will come back and take you. Handa ka ba? Kunin ka ni Lord. Pinaghandaan mo ba yon? Take you to be with me. And sabi sa Revelations 22 verse 12, behold, I am coming soon. I am coming soon. Ano yung soon? Malapit na. Kasi balik ka sa Matthew 24, lahat ng palatandaan ng pagbabalik niya, nagaganap na. Kaya yung sooner, yung soon, naging sooner na. I will coming sooner. Soonest. We don't know. All we can do is to prepare. Amen po? Bakit tayo mag-prepare? Because no one knows the day and hour. Hindi mo alam, hindi ko alam. Sabi nga ni Jesus, kaya tinatanong ng mga alagad, Jesus, Rabbi, kailan ba mangyayari yan? Huwag yan ang problemahin mo. Hindi yan ang problema. Hindi yan inireveal. Ang kailangan mong gawin, yung paghahanda. Huwag mo, kasi kapag alam mo yung date, hinahandaan mo yung date eh, di ba? Oh, birthday ko na, maghahanda ako. Oh, birthday ni ganito, maghahanda ako ng regalo sa kanya. Pinaghahandaan mo yun eh. Ang gusto ni Lord, ready ka anytime. Lagi kang handa. Amen po ba? Because no one knows the day of hour, even the angels, not even the son. Sabi niya. Mark 13:32. Yung binasa natin, it's like a thief in the night. His coming will be sudden and unexpected. Sino na nakawan na? Sa bahay. Napasok na ang bahay. Diba? Buti na lang sa amin, kahit na wala sila makukuha. Diba? Kung alam mo, papasok yung magnanakaw, todo lock ka, magbabantay ka, hindi ka tutulog. Parang gano'n ang sinasabi niyang pagbabantay. Be ready. Do not procrastinate. Spiritual procrastination is dangerous. Alam niyo po ba, sa loob ng iglesia, maraming na frozen na. Hindi na naghahanda. Naging tradisyon na, routine na ang sumamba tuwing linggo, pero hindi nag-aalab ang puso sa pagwiwin ng souls, sa mismong heartbeat ng puso ng Panginoong Jesus. Spiritual procrastination is dangerous. Kailangan natin pong gumising. Tabikin mo, katabi mo, gising na. Magtrabaho na tayo sa ubasan ng ating Panginoon. Amen. Magtrabaho tayo. Spiritual procrastination. Ano yung procrastination? Mamaya na, bukas na, saka na lang. Kaya yung mga anak mo, hindi mo dalhin sa church. Siguro pagkatapos na siya mag-aral, busy sa trabaho, ang daming excuses. It's our job. It's our duty. Ilapit natin sila sa Panginoon. Amen? Huwag kang papayag. Ang nila lagi ay papayag. Sige na, okay na. Huwag lang tayo mag-away. Huwag lang tayo magtalo. Huwag kang matakot na makipagtalo kapag patungkol sa kaligtasan ng anak mo. Huwag kang matakot na ipilit sa kanya ang katwiran mo kapag alam mong kaligtasan niya ang nakadepende. Kasi kapag yan ay hindi naligtas, pananagutan mo yan. Mas masakit sa'yo ang makitang anak mo hindi ligtas. Ligtas ka, ikaw. Yung anak mo, hindi. Ligtas ka, yung pamilya mo, hindi. Bakit? Ang haba ng binigay sa atin ni Lord, nag-procrastinate tayo. Mamaya na lang, saka na lang. Busy pa, marami pang ginagawa. Palagi nating ilagay sa puso natin, tayo mismo, lagay natin una si Lord more than anything sa ating buhay. Pag atin po yung pinamumuhay, nilalakaran, makikita po yan na ating pamilya. Kung ano ka, at may power na nangyayari, may transformation na nangyayari sa'yo pag inuuna mo si Lord, gagayahin ka rin nila.
Pero kapag wala silang nakikita, parehas lang kayo, o mas malala ka pa, yun ang problema. Amen. Kaya hindi mo sila madala kasi wala silang nakikitang kaibahan. Parehas lang tayo, Nay. Mabunganga ka, mabunganga rin ako. Amen. So dapat mayroong transformation nakikita sa atin ng ating pong pamilya. Now, what would be our action? The call to action. This message isn't just for us. Nasa loob ng iglesyang ito, nasa online. Hindi lang po itong message. Kung ikaw nakarinig nito, ibig sabihin, meron kang dapat gawin para sa iyong pamilya. Prepare your family for the big one. Prepare your community for the big one. Prepare our nation for the big one. Amen po ba? Ikaw na nakakarinig ng mensahe ni Lord, kinakatok tayo, ginigising tayo. Kung merong mga signs na nangyayari, it's a wake-up call for us. Gising na, kilos na. Huwag lang yung lindol ang paghandaan mo, yung 3 araw ng survival. Ang paghandaan mo, yung pagdating ng Panginoon na magliligtas sa'yo. Amen po ba? We don't know. Anong mangyayari kung maglindol sa Cavite? Ay, ligtas ako, wala doon kami sa fault line. We don't know. Ang kailangan lang lagi tayong nakahanda. Sabi diyan, according sa Isaiah 40 verse 3, be a voice crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Paano mapiprepare? Hindi tayo kumikilos. Hindi tayo gumagawa. Hindi tayo humahakbang. Prepare the way of the Lord. Ang vision ng church na to prepare the road of the Most High by reviving the spirit of the lowly and the heart of the contrite. Yan ang vision ng church. Dapat sa ulo natin yan dahil kayo yung miyembro ng CSF. The vision of this church is to prepare the road. Ang sabi niyan sa Isaiah 40 verse 3, prepare the way of the Lord. Prepare the road of the Most High. Paano? Reviving the spirit of the lowly, yung mga nag-backslide, nang hina, ng lupaypay, at yung puso na mabababa ang loob, na gustong makakilala sa Diyos, tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Savior, Master, and Lord. Amen po ba? Prepare the way of the Lord. Ano na po ba ang parte natin sa preparation ng daraanan ng ating Diyos? Behold, I am coming soon. Saan? Ang daan na inihanda ng kanyang mga lingkod. Prepare the way of the Lord. When there's a vision, there's a mission. Anong mission na kaagad? Ang lahat ng tupa na wala pa sa flux, may pasok. Marami pang tupang ligaw. Amen po ba? Sabi, hinug na ang aanihin. Kulang ng mga ani. Willing ka ba na mag-ani? Willing ka bang mag-ani? Sabi, di ba? Pray! Baka ikaw na yung pinapadala. Ikaw yung sagot. Pray para sa mga mag-aani. Ikaw na pala yun. Kaya kakabilang sa church na to, ikaw ay hinihanda ni Lord para mag-ani. Tama po ba? Prepare, be the voice crying out in the wilderness. Prepare the way of the Lord. Because it's not about habang nagpe-prepare tayo, the question is, what's next after the big one hit? Anong kasunod kapag dumating yung big one? Literally, symbolically. Anong kasunod? The aftermath. Pag sinabing aftermath, the result, bunga. Pagkatapos ng big one, ano ang kasunod? Kaya nga may 72 hour, hindi ka makita. Kailangan ka makasurvive mag-isa. Di ba? Iyon yung survival. Survival time. Ngayon ang tanong, what's next after the big one? Kung dumating si Lord, hindi ka prepare, what's next to you? Ano ang kasunod sa'yo? Iwan ka. Gusto nyo ba maiwan? Ayaw. Anong dapat gawin para hindi maiwan? Maghanda.
ano na klaseng paghahanda ang ating pong ginawa. You know, bakit ko po ito sinishare sa inyo? Nakikita ko po, maraming beses ko na naririnig. There are churches, ayaw na pag-usapan ang hell. Ayaw na nilang pag-usapan ang patungkol sa hell. It's uncomfortable. Most of the sermon, it's all about blessings. Blessings, blessings, blessings. But when it comes to discipline, ayaw. When it comes sa ayusan ng buhay, ayaw. When it comes sa tamang pamumuhay, Kristiyano, ayaw. All blessings. Salamat kay Lord, balanse ang ating church. Amen? Lahat ay galing sa salita ng Diyos. There's a preaching about blessings. There's a preaching about holiness and purity. There's a preaching about heaven, ang ating pong final destination. And there's a preaching about hell. Because heaven is real, hell is real. Hindi tayo ang tawag doon? Simpleng, kampanting Kristiyano kapag alam mong totoo ang hell. Pag alam mong totoo ang impyerno, but there are denominations, they don't believe in hell. Kasi wala daw mapagmahal na Diyos ang magbibigay ng impyerno para sa kanyang mga nilalang. So they don't believe sa doctrine ng hell. But the Bible itself says, mayroong impyerno. Indeed, it is true. Ang impyerno ay hindi inilagay, iniready para sa sangnilikha. Sa mga tao. It was prepared for Satan and his demonic forces. Amen? Para sa kanila yon. Kaso mas masipag si Satan. Mas double yung pagkilos. Lahat ng nakukuha nila sa kanila. Sasama. Baka mas marami pa siyang alipores sa kanilang bahay panambahan kumpara sa ating bahay panambahan. When heaven is real, hell is also real. Amen po ba? So, some deny it exists, but sa church na to, we believe it exists. Therefore, hindi po yung hell ang ating pong paghahandaan. Yun po ang ating iniiwasan. Hindi po natin destination yon. Okay, amen? It's not our destiny. It's not even the destiny of our loved ones. Ideklara nyo yan. Ilagay nyo sa puso mo ang hindi destinasyon ng anak ko, ng pamilya ko, ang impyerno. Ang destinasyon naming lahat sa langit kasama ng aming tagapagligtas. Kaya ngayon, kikilos ako at gagawa para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Sabi dyan sa Matthew 25 verse 41. Amen? Nakalagay dyan. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." 2 Peter 2 verse 4, sabi sa ESV, "For if God did not spare his angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment." Revelations 20 verse 10, ang sabi doon, "And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever." Jesus himself, sa kanyang mga teaching, he speaks more. Okay? Jesus spoke more about hell. Mas maraming turo siya na iwasan nyo ang mapunta sa impyerno. More than sa heaven. Why? Hindi gusto niyang takutin ang tao. And even this preaching, I'm not teaching this to scare you, but to warn you with love. Babala sa atin na may pag-ibig. Jesus warned us repeatedly. Matthew 10 verse 28, "Fear Him." Marami tayong kinakatakutan, pero sabi niya, fear Him. Sino? Ang Diyos. Fear Him who can destroy both our soul and our body in hell. Sabi sa Mark 9 verse 48, ano yung itsura ng hell? Where the fire is not quenched. Hindi namamatay na apoy. Revelations 20 verse 15, ang sabi dyan, "Anyone whose name
name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Yes, ang impyerno ay nihanda kay Satanas dahil sa kanilang rebellion and submission, disobedient, lawlessness, at sa kanyang mga kampon. Pero ang sabi dyan, kapag ang pangalan mo ay hindi naisulat sa book of life, sabi dyan, you were thrown into the lake of fire. That's why hell is real. Hell is a real place. Sa talinhaga ni Jesus about Luke 16:25, it's all about si Lazarus na isang pulubi ang kay Abraham na nakita niya na nasa paraiso. Right? I-describe doon that the hell o ang impyerno is a place of torment. Ano yung torment? Pagpapahirap. Day and night. Hell is a place of torment. At nararamdaman yung sakit. Di ba yung init, yung hapdi? And sabi dyan, it is a place of memory and regret. Kaya lang, kahit na mag-regret ka, kahit magsisi ka, wala nang second chance. All chances are given now. Ngayon, ngayon, ngayon. Hindi sa susunod. Lahat ng pagkakataon mo na maligtas, lahat ng pagkakataon mo na makilala ang Panginoong Yesus, lahat ng pagkakataon mo na tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas, ang lahat ng yan ibinigay sa atin ngayon. Hindi sa susunod na araw, hindi sa kanyang pagbabalik. Pagbabalik niya, kukunin lang niya tayo. Walang second chances. Ngayon, ang second chances. Amen? It's a wake-up call for us that second chances na binigay sa atin ni Lord, i-grab natin para sa ating pamilya. And it's a place of no escape. Gusto mo mang lumipat, gusto mo mang magbayad, mapunta ka sa medyo malamig, may aircon, wala. Hindi, hiwalay, merong pagitan ang paraiso at yung impyerno. Hindi ka makakalipat. There's no place of escape according sa Luke 16:26. And it is a place of eternal separation from God. 2 Thessalonians 1 verse 9. Kung kayo'y nagdi-devotion na nasa 2 Thessalonians na tayo, hay, naku po, lubos tayo may excite sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi ka matatakot, kundi mas lalo ka may excite na lalong magpakahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Hell is a just punishment for sin. Pag sinabing just, makatwiran. Bakit? Ano sabi? Anong kasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And this hell separates us from God sa kalagayan ng ating Panginoon, sa kanyang kaharian, sa kanyang pwesto, because God, our God is holy and just. Our God is holy and just. Kung nilagay man ang impyerno na paglalagyan ng mga disobedient, it's a just punishment. Kasi lahat ng pagkakataon ay binigay sa atin ng ating Panginoon. And what is sin? Ano yung sin na diyan sinatawag? What sin? Yung mga unbelievers, di pa nila alam na sila'y makasalanan o alam na nila sila'y makasalanan. No? But ano yung sin? Yung sin na alam na natin, pero patuloy pa rin natin ginagawa. Amen? Pinatawad na tayo, nilinis na tayo ng Panginoon sa mga kasalanan. Pero there are times na alam mo ng kasalanan, namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Hindi ba yun ay parang ano sa Panginoon? Pinatawad na kita. Amen? Sabi dyan sa 1 Corinthians 6:9-11, sabi dyan, but you were washed. Sino yung washed? Yung nakipag-isa na kay Kristo. Yung tumanggap na sa Kanya. You were washed. Nilinis na kita. You were sanctified. You were justified. Sino yung mga na-justified? Tayo. Wala tayong ginawa. Pinatawad tayo. Niredeem tayo. In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. And yet, kung ikaw ay nalinis na, napatawad na, justify na, ginagawa mo pa rin yung kasalanan na nasa taas,
hindi siya exemption sa'yo na ikaw ay maligtas. Kasi namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Walang makakapasok sa harapan ng Panginoon sa kaharian ng Diyos na kasalanan. All is pure. All is holy. Dahil ang Diyos natin ay holy and just and pure. Kaya ka nga nilinis eh. Nung nakipag-isa ka nga sa Kanya, lahat ng karumihan mo, nilinis ka na eh. Pinaliguan ka na eh. Pinabango ka na eh. Pero namuhay ka pa rin. Anyway, di pa naman darating si Lord. Mag-i-enjoy muna ako sa buhay. Gagawin ko muna ang buhay na nakakasaya sa puso ko. Amen po ba? Do you not know, verse 9, that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? We are righteous because of Jesus. But tayo nagiging unrighteous because of kasalanan. Do not be deceived, neither fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, sodomites, thieves, covetous, drunkards, revilers, or extortioners will inherit the kingdom of God. Kung yan yung dati mong buhay, nung hindi mo pa siya nakikilala, tinanggap bilang Panginoon, kapatid, pasalamat ka, malinis ka na, pinatawad ka na. Meron kang kakayahan, meron kang pribilehiyo na mag-inherit ng kaharian ng Diyos. Pero kung tinanggap mo siya, pero mas pinili mo pa rin mamuhay sa kasalanan, hindi siya excuse sa'yo na makapunta ka sa langit. Amen? Kaya yung iba ayaw maniwala sa hell because of this. Nai-enjoy pa nilang mamuhay sa sanlibutang ito. Anyway, God's grace, God's grace, God's grace, ina-abuse ang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Ito po'y warning sa atin, warning with love. Mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Kung bakit niya ito pinapaalala sa atin, kasi mahal niya tayo. Ayaw kanyang maiwan sa big one. Ano man ang mangyari, malindol man tayo, hindi man tayo magkita, ang mahalaga, magkikita tayo sa inihanda niya para sa atin. We don't know. Kahit yung mga loved ones natin sa ibang lugar, wala tayong assurance ng kanilang kaligtasan. Pero ngayon pa lang, magkaroon tayo ng pananampalataya. Inilapit natin sila sa Panginoon, ang Diyos ang bahalang magligtas sa kanila. Ano man ang mangyari, pananakot ng mundong ito, nangyayari sa atin, isa lang ang pwede nating hawakan. Ang Diyos ay nangakong hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Amen po ba? Galatians 5:19-21, now the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, yung mga nagpa-practice ng sorcery or na-involve sa sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Sabi ni Paul, I warn you, binabalaan ko kayo. Sabi ni Apostol Pablo, just as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Because if there's no punishment sa kasalanan, then our God would not be just. Amen? Sin is not just a bad behavior. Sa amin pong equipping, tinuturo po namin yan, sin, ang totoong meaning ng kasalanan sa Biblia na binigyan ng description, sin is lawlessness. At ang bunga ng lawlessness is unsubmission, disobedience, rebellion, and witchcraft. Again, ang meaning ng kasalanan is lawlessness. Sin is lawlessness. At nagre-resulta iyon ng disobedience, unsubmission, rebellion, and witchcraft. That nag-hate mismo ng ating Panginoon. If there's hell, there's also heaven, a real place sa mga tumanggap
kay Kristo. So, kung natatakot kayo na mapunta ang inyong loved one sa hell, pero masaya kayo na pupunta kayo sa heaven, then it's your turn na dalhin sila patungo sa heaven. Amen po ba? It's your turn. It's your time. Preparation po na madala natin sila. So ano pong preparation ang gagawin natin? What readiness looks like? Number 1, it should be repentance. Amen? Repentance means turning away from sin and turning toward God. Ang salvation nandyan, binigay sa'yo ni Lord, pero hindi nangangahulugan, hindi ka mag-a-ask kay Lord ng forgiveness. Every day, nagkukulang, nagkakasala tayo kay Lord. So we need to ask for forgiveness. Amen po ba? Magpalinis tayo kay Lord every day. Repent. At kapag ikaw ay nag-repent, hindi mo na siya gagawing muli. Talikuran mo na. Lumayo ka na. Kung alam mo yan na nagpaparumi sa'yo at magiging dahilan para mapalayo ka sa presensya ni Lord, turn away. Talikuran mo na. Repentance means 180-degree turn. Not 90, not 45, not 360. 180-degree. And then, move forward ka na. Number 2, faith. Kapag nagre-ready ka, dapat meron kang pananampalataya. Trusting in Jesus alone for your salvation. Wala tayong aasahan ng ating pananampalataya, si Kristo lang. Amen? Jesus is the way, the truth, and the life. Salvation, Kanya lang. Wala nang ibang pangalan. Ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas natin maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang tatawagan mo makapagliligtas sa'yo. Number 3, obedience. Narinig nyo ang panawagan, narinig nyo ang warning, hakbangan nyo. Amen? Truth set us free, but applied truth. Kailangan yung narinig yung katotohanan, apply nyo, lakaran nyo, ipamuhay nyo. Applied truth will give us more transformation po sa ating buhay. And being watchful. Watchfulness, staying alert. Kapatid, kung ikaw ay mahina na sa pananalangin, hindi na nananalangin, 5 minutes na lang ang prayer, puro pahingi lang, walang adoration. Abay, watchful. Be watchful with your prayer. Be getting intimate with the Lord. Kilalanin mo ang Diyos na magliligtas sa iyo and be hopeful. Sabi sa 2 Peter 3:11, what kind of people ought you to be? You ought to live a holy and godly lives. Ano daw klaseng tao dapat tayo? Mamuhay tayo na godly and holy. Because your God, our God, is holy. Luke 12:35, sabi dyan, be dressed, ready for service, and keep your lamps burning. Katulad ng 5 wise virgins, dapat yung ilaw mo laging nag-aapoy, nagliliwanag, hindi aandap-andap. Paano siya magliliwanag? Dapat may langis. Sino ang langis? Holy Spirit. Paano yung Holy Spirit? Lagi mong i-ask, Lord, fill me with the Holy Spirit. Puspusin mo ko kasi ayoko maging andap-andap yung apoy ko. Hindi makita ng sanlibutan yung apoy na nanggagaling sa'yo. Kasi konti na lang, mamamatay na yung apoy. Amen? Pero kapag puno yan ng langis, nako, ano man dumating, hindi yan mamamatay na apoy. Amen? Keep your lamps burning. And sa Hebrews 12:14, strive for peace and for holiness, without which no one will see the Lord. Ang sabi dyan sa NIV, make every effort, ayan na naman, to live in peace with everyone and to be holy, for without holiness, no one will see the Lord. Behold, I am coming soon. Ay, excited tayo makita. Pero hindi naman tayo namumuhay na may kabanalan. Paano natin siya makikita? Kasi sabi diyan, without holiness, no one will see the Lord. Amen po ba? No one will see the Lord. Now, what we should do? Ready or not, He's coming. Maghanda ka o hindi, darating ang Diyos. Maganda ka o hindi, darating yung mga sakuna sa paligid mo.
So we have to prepare. The big one is not a myth. Amen? Hindi siya isang alamat. It's not a scare tactic. It's a promise. Pangako ng Diyos ang kanyang pagbabalik. So we don't need to fear, but we need more faith. Sabihin nyo nga, faith. Faith. So, ang tanong, are we ready for the big one? Because today is the day to get right with God. Ngayon ang panahon para ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. Kung gusto mo maging ikaw mismo, personal kang maging handa kay Lord today, not tomorrow. Today is that day for you to get right. Magpaayos ka kay Lord. Amen? Magpaayos ka kay Lord. Because ayaw natin na madatnan tayo ni Lord spiritually, asleep, natutulog. Gusto natin, pag dumating si Lord, we are spiritually awake. Ready tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Let's all stand. Oh, hallelujah. As we pray for God to awaken our hearts. Lord, medyo tumagal yata yung pagtulog ko. Medyo napunta yata na-distract ako sa ibang mga gawain. Tulungan mo ako, Lord. Awaken my hearts, Lord. Shake my spiritual slumber. Amen? Help me, Lord, to live in urgency. Bawat oras, bawat minuto, bawat araw mahalaga. Siguraduhin nating ligtas ang ating pamilya. Amen? Walk, paano natin ito masisigurado? Walk in holiness and share God's word boldly. Maging matapang tayong ihayag ang salita ng Panginoon. And may the Lord find us faithful. Pagbalik ng Panginoon, sa pagbabalik niya, nawa matagpuan niya tayong nagtatapat sa Kanya. Amen? Hallelujah. Yung ano natin, yung chorus? Sige. Amazing love na ang kasangkatulad ko, Panginoon, ay pinatawad at nilinis mo. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel. Your life in me.
for we are the apple of your eyes. Salamat, Panginoon, meron kaming assurance of salvation. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon, that though part of our lives in the past, we are wretched, we are sinners, we are doomed. Patungok, Panginoon, kami sa kapahamakan. And yet, because of your amazing grace, because of your love, O God, na nag-pour out sa amin, binigyan kami, O Lord, ng kapatawaran, ng kalinisan, at ng pagkakataon, pribilehiyo na maging anak mo, O Diyos. Now, for us, hindi namin ito sasayangin. Ang pribilehiyo na magkaroon ng kaligtasan, ang pribilehiyo na mapabilang sa iyong kaharian, ang mapabilang sa iyo bilang mga anak mo, Panginoon. But Lord, katulad ng misyon ng iglesyang ito, marami ka pang mga tupa na wala pa sa lugar na to. Lord, sabi sa Isaiah 6, naghahanap ka kung sino ipapadala mo, Panginoon. Who will be sent? Who will be sent, Lord, para makapasok? Yung mga iba pa, Lord, na ililigtas mo rin, Lord. And sabi na Isaiah, here I am. Here am I, send me. Lord, in preparation of your second coming, prepare the church, Lord. Prepare the CSF church in purity and holiness. Prepare this church, Lord, to be ascending church. Hindi lamang, Panginoon, para sa aming pamilya, kundi maging sa community ito, Panginoon, na kami kinabibilangan. Send us, Lord, with the fire of the Holy Ghost. Anoint our lips, Lord, that when we share, Lord, we share with boldness, we share with power, we share, Lord, we share you, Jesus, sa kanilang buhay. Lord, ang preparation na itong binigay mo sa amin, O Diyos, ay napakaiksi na lamang. Help us, Lord, na makipartner sa iyo upang maihanda ang aming bayan, ang aming pamilya, ang aming community sa muli mong pagpapalik. Ang lahat ang dais mo, Panginoon, ay maligtas. That none should perish. Ang lugar, ang panahon ito ay binigay mo sa amin para makapag-ready kami upang wala, yun ang nais mo, Panginoon, wala kahit isa na mapahamak. Kung may mapahamak na, Panginoon, nawa, wala na kami, Panginoon, wala na kaming rason sapagkat ginawa na namin, Lord, ang panawagan mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa salita mo na maging hamon sa amin, Panginoon, to live a life that is holy and to live a life that is pure. We thank you, Lord Jesus.